Kent, may bagong nagbanta sa buhay ni PBBM. Napanood ko kay Ballpoint Man. Dapat ikulong itong matanda na ito. Hayaan nyo po yan mga kababayan. Natural lang yan. Huwag po kayong mabalaka or mabahala kung may magbanta sa buhay ni PBBM. Lalo na pag mga ordinaryong tao lang. O kasi kung talagang papatayin mo yung tao, hindi ka magyaw-yaw sa social media, hindi ka magbanta, tahimik ka lang. 'Di ba? Kasi papatay ka ng tao tapos nagsasalita ka, makakaiwas pa yung papatayin mo. Huwag kayong magpaniwala sa ganyan. Maniwala kayo na may ipapatay or may papatay kay BBM kung yung mga taong may mga record na. 'Di ba? Oo, yun dapat. Katulad nito, mga kababayan. Wait lang ha, mga kababayan. Ha? Katulad nitong kay Peebles. Anong sinabi ni Peebles, mga kababayan? 'Di ba? Katulad nito, sabi ni Peebles na merong nagbanta. Kung naalala nyo daw noong tawag dito rally, naalala nyo noong September 21. Binuking ni Peebles yung plano nila Chavit nga daw. Alala ninyo yung plano ni Chavit na binayaran daw ni Chavit si yung mga nakamaskara na itim, sabi ni Peebles. Tapos ngayon bago daw gagawin yung rally na yon ay naibulgar na ni Peebles, kaya hindi natuloy. Kaya pinapahunting daw siya. At bukod pa doon, meron pang mga sinatawag ni Peebles na Sara Army. 'Di ba? Yung ano ba yung ibig sabihin ng Sara Army? Yun daw yung mga nagsusuot ng mga uniform ng mga army na hindi naman miyembro ng army. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Kung wala akong ipapakita ngayon dito na evidence, kasi napanood nyo naman kay Peebles. At kanina din sa live natin kanina, napanood nyo rin na sabi nga sa Vera Files, no, sa politico.com, na si Magalong daw ay isa sa mga namuno, no, ng kudita para patalsikin si PBBM, Mamuna Luis Silupo, patalsikin si PBBM at ipalit daw si Sara. So, meron nga silang tinatawag doon na pamunuan daw ni Magalong ang civilian or military civilian junta. Ano ba yun? Or civilian military junta daw. Yun daw ang sinasabi. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga nagsasabi po dyan sa comment section, no, hindi ko man kayo maisa-isa, na dapat lang si PBBM ay magdeklara na ng martial law. Hindi po kasi agad-agad, mga kababayan, makakapagdeklara ng martial law ang commander-in-chief or ang presidente kung wala namang sapat na basihan. 'Di ba? Hindi siya basta-bastang makapagdeklara ng martial law, kasi ganito 'yan. Ang isang presidente or commander-in-chief, makapagdeklara ka ng martial law kung may nangyaring crisis, katulad sa nangyari sa pandemic, kung naalala nyo, na walang lalabas, lahat nasa bahay. Yun parang martial law yun. Pwede kang magdeklara ng martial law kung ganon, no? Crisis, may pandemic, may tawag dito, may gera, 'di ba? May parang kaguluhan na hindi kayang kontrolin ng government. So yun, pwede kang mag-declare ng martial law. Mga tao lahat nasa loob lang, tago, 'di ba? Tapos lalong-lalo na merong mga isang grupo na nagpaplanong lulusubin siya. Merong isang grupo na nagpaplanong lusubin ang Malacanang, 'di ba? So mga malalakas na grupo, mga militanteng grupo, okay lang, mga militanteng grupo. Pero pag mga armadong grupo na nanggugulo, 'di ba? At tawag dito, magplano na pabagsakin si PBBM or di kaya kidnapin or di kaya tawag dito dukutin, mga ganyan-ganyan. So lalo pagka malakas yung intelligence, no, malalaman ng IT or intel niya na may ganyang mga senaryo, so pwede siyang mag-declare ng martial law. Tapos ngayon, mga kababayan, hindi ka po kasi basta-basta makapag-declare ng martial law kung ikaw lang. Kasi kailangan kasi, mga kababayan, mag-declare ka ng martial law, idaan mo yan sa Congress at sa Senate. Ngayon, kung sang-ayunan ng Congress na mag-declare ka ng martial law at ang Senate, kahit hindi na nga ata sasali ang Senate, kahit Congress lang, lusot, magiging martial law. Mahirap din kasi, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang,
Sabi ni Sir Michael Villarin, Kent, hay naku, kailan kaya matatapos yung controversial sa mga pagnanakaw ng politician? Alam mo Sir Michael, matatapos lang yan kung hindi tayo magbayad ng tax. Ayun, ito pa. Sabi ni Sir Jeff De Leon, paano yan pinagplanuhan na noon sunugin ang Malacanang tapos palaging merong nagbabanta sa buhay ng Pangulo? Sabi ni Sir Jeff De Leon. At sabi pa nga dito ni Ma'am Fatima, sabi ni Ma'am Peebles, ayon sa pagbabanta sa buhay ni PBBM, uunahin daw ang mga anak. Actually mga kababayan, ganito yan eh. Kung meron mang ganyang senaryo, at Ma'am Silpa Glory, hello po. At kay Sir Jong, Sir John Jin C. Alapan, hello po. Ngayon, kung sakaling man na may banta na ganyan at maiparating ni Peebles yan, ano yan? Maiparating ni Peebles yan sa ano, wag na, marinig dito. Maiparating ni Peebles yan sa Malacanang at maimbestigahan ng Malacanang yan, at kung totoo man yan, ay dapat aware, no? Dapat maging aware. Kaya, kung tutuusin, mga kababayan, no? Kung sakali man na totoo yan, ay dapat ipagbigay alam na ni Peebles yan sa security or sa seguridad ni PBBM, sa kanyang security office, no, sa kanyang mga security personnel. Dapat ipaalam na niya yan sa PCG, no, sa ang tawag diyan, Presidential Security Group, PCG, di ba? Dapat ipaalam na niya yan para mabigyan ng aksyon, maimbestigahan, at kung mapatunayan man. Kasi hindi kasi basta-basta mga kababayan maniniwala ang palasyo sa ganyan. Kasi ganito po yan. Kasi may possibility kasi dyan na baka si Peebles ay mabalikan. Kasi hindi kasi pwedeng magjo-joke-joke eh. Kung para sa amin, hindi naman joke yung sinabi ni Peebles. Ang problema lang kasi mga kababayan, malaki gastos kasi yan eh. PSG, Presidential Security Group. So, malaking gastos yan. Gagamit ka na naman ng confidential fund yan. Actually, may confidential fund si PBBM. Napaka-imposibleng wala. So, gagamitin niya yan ngayon. Ngayon, kung mapatunayan ng PSG yan at ng grupo ni PBBM, Ma'am Tess Malbataan, hello po. Pag napatunayan ni PBBM yan na may ganyan palang senaryo, may ganyan na pangyayari, so, ano bang dapat gawin niya? So, declared. Declaring martial law na siguro. Kasi, buhay na ng presidente yan eh. Diba? Uso pa naman ang patayan kapag salita, kaya takot ang iba magsalita. Kaya nga Ma'am Lily Tunini, may tangki dyan sa harap ng Malacanang Palace Security Group. Ayan. Diba? At the moment at administration is stretched. Diba Kent, wag namang mangyari kay PBBM kung sakali na kunin na ni Lord si PBBM. Wag na man knock on wood. Sinong papalit, si Sara ba? Naku po. Kaya nga po, Ma'am Floranda Digia, yan ang problema. So kung alam na ng Malacanang yan, ay imbestigahan na yan. Ngayon, nangyari dyan mga kababayan, pag napatunayan yan ng Malacanang, halimbawa ganito, pag napatunayan yan ng Malacanang na yung source ni Peebles ay credible, no, yung kanyang pagbulgar ay credible yon. So, hindi ko sure kung anong gagawin ni PBBM. Either ipa-aresto niya, kasuhan niya ng sedisyon kung sino ang nasa likod, or, 'di ba? Or magdeklara siya ng martial law. Kasi ganito lang yan mga kababayan eh. Ganito lang yan. Kung ang presidente natin gahaman ng power, gahaman ng posisyon, ganito yan. Antayin niya na may gagawin. Kung ang presidente natin gahaman sa power, walang ibang gagawin yan. Kahit alam na niya yan, example ko lang, kung ang presidente natin gahaman sa power, ang gagawin niya yan, sasadyain na yan na may mangyari sa kanya. Sasadyain niya yan na may mangyari na hindi maganda para may rason siyang magdeklara ng martial law at tatagal ang posisyon niya. Ganun yan eh. 'Di ba? Tama ba ako mga kababayan? Kung ang presidente natin may gustong palawakin ang kanyang posisyon, ayaw niyang bumaba sa posisyon, aantayin niya yan na may mangyari sa kanya. Example lang, hindi ko sinabing si PBBM. Kung si PBBM ay gahaman sa posisyon,
Hindi siya aaksyon. Hahayaan niya yan. Sige, barilin nyo ako, tapyasan nyo ako, tamaan nyo ako sa tainga, parang si Donald Trump. Barilin nyo ako sa balikat, barilin nyo ako sa dibdib. Di ba ganyan? So ngayon, pag natamaan akong ganon, pag nabaril ako or natapyasan ako, may rason ako magdeklara ng martial law. 'Di ba? So pag nagdeklara ako ng martial law, sabihin ko, I will declare martial law for 20 years. 20 years siyang mamuno. 'Di ba? So kung ganon si PBBM, pagkakalam ko si PBBM hindi naman ganyan. Diyos ko, tanungin ko kayo mga kababayan, sino pa bang gustong umupo pagka-presidente kung ganyan kabigat ang problema ng Pilipinas? Diyos mio, Marimar, kahit ako matulog na lang ako. Kayo, tanungin ko kayo, gustuhin nyo ba maging presidente kung ganyan kalaking problema ang bibit-bitin mo? Putang ina, mas piliin ko maging private citizen na lang na pagising ko sa umaga, magtanim na lang ako ng ano dyan, talong, kamati, sibuyas. Tapos pagkagising ko pagkabukas, magluluto na lang ako ng pritong itlog, pritong tuyo. Tapos pagkagising ko, 'di ba? Alam niyo sa sitwasyon ni PBBM ngayon, tayong tao at tayong mga supporter niya ang kanyang sinasandalan. Wala siyang ibang sinasandalan na politisyan, tayong tao. Kasi bakit? Yung mga politisyang nakapaligid sa kanya walang kwenta. Lahat yan mga balingbing. Yan ang totoo. Totoo yan. Alam nyo, naranasan ko na kasi. Hindi ko naranasan maging presidente. Kasi ganito, ako na-experience ko na. Dati sabi ko, gusto ko maging vlogger para makilala ako ng lahat. 'Di ba? Ganon yan eh. Gusto ko maging vlogger para kumita ako. Alam nyo, nung naging vlogger ako, masakit sa ulo. Una, syempre may oras ka kung kailan ka mag-live. Pangalawa, syempre responsible ka kung ano yung sinasabi mo sa live. Kasi pag nagkakamali ka dun, makukulong ka, makakasuhan ka. Pangatlo, syempre, nung naging vlogger ako, alam nyo yung death threat sa akin, putang ina, nagtatago ako ultimo, mga kaibigan ko, hindi ko sinasabihan kung saan ako nakatira. 'Di ba? Kaya tandaan ninyo, hindi ko pinapangarap. Kung ako, hindi ko pinapangarap maging presidente. Vlogger pa nga lang, sakit na sa ulo. Kumikita ka nga. Ngayon, hindi ka naman pwedeng expose kung saan ka nakatira. Hindi mo naman pwedeng sabihin kung saan ka nakatira sa mga kaibigan mo kasi minsan yung mga kaibigan mo, traidor yan. Naranasan ko yan. Diyos ko. Tapos hindi mo pwedeng i-flex yung mga ganito mo, mga ganyan mo. Ultimo nga plate number mo, hindi mo pwedeng i-flex eh. Kasi pag nilaman ng plate number mo, ipapatrace nila sa LTO yan, good luck ka kung saan ka nakatira. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi, walang gusto maging pangulo. Putang inang yan, nakakaputang ina talaga. Ako nga noon, na-experience ko na yan. Na-experience ko na yan. Diyos ko. Sabi ko nga dati, gusto ko maging artista. Naranasan ko, ang daming gusto magpa-picture sa akin, pero putang ina, ang hassle pala. Totoo yan. Punta ako ng Hong Kong, ang daming nakakita sa akin. Hi Kent, ikaw ba yan? Tapos pa-picture. Ako naman natutuwa. Pero hindi ko inisip na yung oras ko hindi pa ako nakakain. Bakit? Kasi nabisi ako makikipag-chismisan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, walang may gusto maging presidente. Masakit sa ulo yan. Diba? Bakit ang galing-galing mo mag-explain? Kasi na-explain na ano ko na kasi Ma'am Ate Fanny vlog, na-experience ko na. Diba? Ikaw, tanungin kita Ate Fanny. Diba gugustuhin mo maging vlogger? Naku, huwag mong pangarapin. Ako nagsabi sa'yo. Either mapolitics ka man, mapashowbiz ka man, or personal vlog, masakit sa ulo. Sa personal vlog, halimbawa parang Ivana Alawi, tignan mo si Ivana ngayon, kumikita milyon-milyon. Ano naman issue niya? Mga kabit-kabit, mga juwa-juwang politician. Di ba sakit sa ulo? Di ba? Ay, Diyos ko. Tignan mo kami ngayon, politics vlogger kami. Hindi natin alam na baka maya-maya masalubong natin, ma-cross the bridge natin yung binanata natin, bigla tayong binaril, di patay tayo. Naku, hindi maganda yan.
'Di ba? Mo light. Ayan, kaya nga mabuti may matapang na katulad mo na nag-debunk ng mga fake news. Pero kahit ano actually Ma'am or Sir Moonlight, hindi rin. Oo. Kaya tignan niyo mga kababayan, sa totoo lang kung ito nga kami bilang vlogger masakit na sa ulo, may mga death threat. Naku, kung babasahin mo lang yung death threat sa messenger ko, grabe. Kasi ako yung messenger ko, yung page ko, ang personal Facebook ko, YouTube ko, lantad yan eh. Hindi naman ako nagbablock ng ano, 'di ba? Hindi naman ako nagbablock ng mga mga social media account. Grabe ang banta sa akin. Sa totoo lang mga kababayan, yan nga ang iniisip ko. Ma'am Brenda Barton, hello po. Dito po ma'am sa may labas lang po sa amin lang banda sa Skyview. Sa may Huyuhoy. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung banta ni PBBM, hindi, mayroong iba dyan pananakot lang, yung iba totoo. Katulad sa amin, sa totoo lang, ingat talaga kami. Bakit? Kasi kahit ang tingin ko sa sarili ko na nasa tama ako, tapos mayroong mga nanonood sa akin na nakasuporta sa akin dahil dinibunk natin yung mga fake news, tinuwid natin yung mga baluktot na kinakalat sa social media. Pero kahit gano'n, nakatulong tayo sa pagdibunk sa mga fake news, yung mga baluktot sa social media, tinuwid natin. Pero meron pa ring mga hindi nakakagusto. 'Di ba? Meron pa ring hindi nakakagusto, mga kababayan. Meron pa ring mga galit. Meron pa ring hindi nila matanggap sa sarili nila. Oo, totoo 'yan. Kaya, 'di ba, ilan ang mata mo Ken pag nasa public? Alam niyo sa totoo lang pag nasa public ako, kulang na nga lang magbunit ako pag kumakain sa labas. Totoo 'yan. Alam niyo, eto I will tell you frankly, alam niyo ba nakailang lipat ako ng bahay? Simula nung nag-content ako ng national politics, yung about kay PBBM, about sa Senado, sa Kongreso, sa Vice President, sa President, at yung mga personality, mga politician, nakailang lipat ako ng bahay. Sa totoo lang. Oo, naka-ultimo, kami. Naka-7 lipat yata ako ng bahay. Naka-7 lipat ako ng bahay. Pang-8 na yata ngayon. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan, hindi mo kasi ma-sure kasi katulad niyan, ultimo nga, nanay ko hindi nga alam kung saan ako nakatira eh. Tapos yung mga kaibigan ko na mga sikat, may mga kaibigan ako mga sikat, yung mga vloggers, mga personality, hindi nila alam kung saan ako nakatira. Kasi alam nyo kung bakit, mahirap eh. Mahirap. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, hanggat alam ko sa sarili ko na gumawa ako ng tama para sa tao, hanggat alam ko sa sarili ko na nakatulong ako sa bayan, hindi ako titigil. Yun lang. Boses ang aking puhunan, boses ang ating labanan. 'Di ba? Hanggat nakatulong tayo. Kasi ako minsan, inaamin ko sa inyo, hindi man ako perpekto. Minsan nakapagsabi ako ng hindi maganda, minsan lumalagpas na nga sa label eh. Alam nyo mga kababayan, ganito yan. Itong ginagawa natin, 'di ba? Bakit may threat ka ba? Ay nako, kung threat lang ang pagbasihan, nako, Diyos mio marimar. Alam nyo sa ganito yan eh, yung ginagawa natin, ito po ay parte ng freedom of speech. May kalayaan po tayo, kahit kayo may kalayaan kayong maghayag, may kalayaan kayong magkomento at maglabas ng saloobin or opinion. Pero, may limitasyon yan. Ako inaamin ko sa sarili ko na minsan below the belt na akong bumira. 'Di ba? Minsan below the belt na. Minsan nga nakakapagmura na ako eh. Minsan nga yung mga politician na ginagalang ng iilan. Minsan hindi ko na ginagalang. Totoo 'yan. Ako inaamin ko sa sarili ko. Kaya napaka-imposible na yung mga politician na binabira natin at nire-reaksyonan natin ay hindi tayo napapanood. Napaka-imposible na hindi tayo napapanood. Do you think si Sara hindi nanonood sa akin? Do you think ang mga Duterte hindi nanonood sa akin? Nanonood sa akin yung mga yan. 'Di ba? Ngunit, naiintindihan nila. Kasi bakit? Freedom of expression ito.
Kasi bakit sila? Bumibira din naman sila. Okay lang sana kung tahimik sila. Bumubuelo din si Sara. Bumubuelo din ang mga Duterte. Kaya naiintindihan nila ako, kaming mga vloggers, naiintindihan din namin sila. Hindi naman namin sila pinipersonal. Kung ano lang ang mali nila, yun ang nire-reaksyonan namin. At dito sa akin, dito sa ating channel, wala akong pinipiling politisyan. Maskin si PBBM, kung nakita ko na mali na ang ginagawa niya, ako mismo bibira sa kanya. 'Di ba? Ako mismo bibira sa kanya kung may mali siya. Wala naman ako nakita kung anong mali ni PBBM. Yung mali niya, yung mabagal siya gumalaw. Di ba lagi kong sinasabi sa kanya, bakit kasi BBM, baka pakabait mo? Bakit ka kasi ganyan? Kaya pag nakita kita sa personal, kurusitin ko yung gilid mo eh. Kukurutin kita eh. Di ba? Di ba? Oo, yung mali lang kasi ni PBBM, mahina talaga siya. Maawain kasi yung taong yan. Oo, yung mamang yan, iniisip niya kasi yung kapakanan eh. Ganito yan, halimbawa may bibira sa kanya, may magbanta sa kanya, may kakalaban sa kanya. Kung babalikan niya yung mga lumalaban sa kanya, paano naman yung anak nun? Paano naman yung pamilya nun? Di ba? Yan ang iniisip kasi ni PBBM. Na halimbawa, binibira siya ngayon ni Sara. Kung si Sara parusahan niya, paano naman yung anak? Paano naman yung mga bata? Yan kasi ang iniisip niya. 'Di ba? Malambot kasi puso niya. Katulad niyan, binabantaan siya, mapapatayin siya. Kung tirahin niya yung nagbanta sa kanya, paano yung pamilyang maiiwan? Kasi alam niya, ramdam niya tatay siya eh. At nararamdaman niya kung ano ang buhay nila noong ano sila, tawag doon yung ginigipit sila. Ramdam niya kung ano ang hirap nung ginigipit sila, nag-exile sila sa Hawaii. Kaya nai-experience siya na hindi niya kayang gawin sa iba kasi masama talaga ang maghigante. Hayaan mo ang Diyos, hayaan mo na ang kapalaran ang maghigante. 'Di ba? Ramdam ni PBBM, alam ni PBBM kung ano ang hirap ng pinagkaitan sila ng sarili nilang bansa, na halos namatay ang lola niya na hindi sila nakakauwi. 'Di ba? Oo. Ken, close yata kayo ni PBBM. Hindi ko naman si PBBM pa nakitang malapitan. Nakita ko siya malayo, pero malapitan hindi. According kasi sa, basta mabait talaga si PBBM. Malalaman mo yung taong disente kapag wala po. Malalaman mo yung taong disente kapag ka magalit yan, no? Actually si PBBM may pagkamaarte. Totoo yan ha. Si PBBM may pagkamaarte. Ayaw niya na may na may tawag dito. 'Di ba kung naalala niyo noon nung nagsama sila ni Sara, na yung isang kilay ni Sara hindi pantay. Alam niyo, tumalikod siya dahil yung kilay mo di pantay. 'Di ba? Kasi si BBM kasi ayaw niya na yung kwelyo, yung necktie, yung 'di ba, may something kasi pinalaki kasi silang disente. Alam mo yung totoong disente kaysa sa nagdisente-disentihan. Totoo 'yan. Nakita nyo yon? May time na humarap sila sa media na ang kilay ni Sara di pantay. Oo. Alam nyo, kahit ako hindi ko nakakasama yung tao, nababasa ko yung isip. Ayaw niya na mitikuloso. Ayaw niya ng mapuna. Ayaw niya ng parang ganun. Kahit si First Lady Lisa, istrikta yan. Istrikta talaga si Lisa. Araneta yan eh. Pero yung pag-i-istrikta niya ay para din naman sa'yo. Para din naman sa kapaligiran. Diba? Kaya nga sabi ni Lisa, ayaw niya mag-politics. Ayaw niya pumasok sa politics kasi ayaw niya. Kasi sabi nga niya, I am very New York. Diba? Politics is not my ganon goal. Diba? None of my vocabulary ang politics because I am very New York. Diba? Lodi, asa na po yung spokesperson ni Sara Ulo? Hindi ko alam kung nasaan si Madam spokesperson ng Vice Presidente. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, katulad niyan sa binulgar ni Peebles, si Chabit, si Pulong, si Harry Roque. Alam nyo, kung about kay Harry Roque, pag imbestigahan si Harry Roque, wala naman yan dito, manggugulo na lang yan.
'Di ba? About kay Chabit naman, kaya si Chabit kaya ganyan yan, putak ng putak, kasi alam niya kasi nasabit siya. Alam niyo sa totoo lang, nakakatakot si Chabit. Take note, totoo si Chabit, nakakatakot yan. Nakakatakot si Chabit. Pero kung nasa tama ka, ba't ka natakot? Diba? Oo, totoo yan. Pero, at totoo lang mga kababayan, hanggang saan yung tapang niya kung ang Pangulo na ang kalaban niya. Yun lang naman eh. Ano bang kulang, Kent? Bakit hindi pa nahuhuli si Roque? Ganito, Ma'am R. Villegas. Ito, I will explain. Ganito yan. Actually, ganito yan. Yan si Harry Roque, mga kababayan. Kaya hindi pa po siya nahuli hanggang ngayon. Kasi ganito. Kung ako tanungin, alin ang unahin mong pagbigyan or pagtugunan ng pansin? Yung korupsyon, yung pagsugpo sa kahirapan ng Pilipinas, o hulihin mo yung putang inang walang kwentang mataba? 'Di ba? Kung ako ang tatanungin, malamang sa malamang unahin ko yung problema sa Pilipinas. Kung ako ang tatanungin, unahin kong sugpuin ang problema na dinadanas ng Pilipino mula noon hanggang ngayon. Kaysa pag-aksayahan ko ng panahon yung putang inang yan, pag nakulong yan, hindi naman yan ikakayaman ng mga Pilipino. Useless yan. Oo, kaya nga tingnan nyo si PBBM. Sabi nga ni PBBM, ayaw ko sumali sa impeachment. 'Di ba? Sabi ni PBBM, ayaw ko sumali dyan sa impeachment. Bakit? Kasi yung impeachment na yan, hindi ikakayaman ng tao yan. Hindi marisolba ang Pilipinas, ang problema ng Pilipinas yan. Sa madaling salita mga kababayan, walang karats si Roque. Si Roque po ay isang lata na pag inapakan mo, yupe, pag itimbang mo, piso lang per kilo. Walang karats yan. 'Di ba? Ano bang influence ni Roque? Yung pagbablog niya, yung namamaga yung eye bag niya, na pumapayat na siya dahil sa diabetes. 'Di ba? Bakit di pa makasukasuhan si Chabit? Ganun din po 'yun. Ganun din 'yan kay Roque. Kung unahin mong patulan yan si Chabit, wala kang mapapala dyan. Pag kinasuhan mo ba si Chabit, yayaman tayong mga Pilipino? Wala tayong mapapala sa mga yan. Alam nyo, ganito yan. Gusto ko kayong sabihan, ganito yan. Alam nyo yung mga bobo, hindi nila alam na bobo sila. Bakit? Ganito yan. Kadalasan kasi sa mga bobo, malakas pumutak. Kadalasan sa mga bobo, yan yung mga maboses. Pero hindi nila alam na dinaan pala nila sa boses kasi hindi nila kaya. 'Di ba? Yan yung mga bobo. Kadalasan sa mga bobo makuda. Kadalasan sa mga bobo, yan pa yung ma-opinion di umano. Pero hindi nila iniisip na dinaan na lang pala nila sa ganun kasi hindi nila kaya. Yan pa yung mahilig mamuna, yan yung mga mahilig manira, yan yung mga mahilig makakita kahit isang mantsa lang napapansin. Oo, ganyan yan, mga DDS. Isang mali mo lang, napapansin nila. Pero hindi nila iniisip yung mali nila, sobra-sobra lagpas pa sa height nila. Totoo yan. Yan yung mga bobo. Yung mga bobo mahilig pumutak. Na ang ibig sabihin, hindi porket maputak ka, ay tama ka. Tignan nyo si Ger. Tignan nyo si Sabit. Putak ng putak. Sabi pa niya kay Claire Castro, alam mo girl, alam ko girl, atakdog ka girl. Sabi niya, inumpisahan mo girl, tatapusin ko girl. Ito yung ebidensya na planderir si Marcos girl. Tapos yung pinakita niyang ebidensya, newspaper galing. Diba? Putang inang yan. Alam mo girl. Kaya natatawa ako. Tapos pangalawa, nabuko na siya ni Karen Davila. Ang sabi ni Karen Davila, anong masasabi mo? Company mo ang may hawak nitong 577 million na diversion road sa Ilocos Sur. Sabi niya, gagawin ko yan Wala ang pondo, wala akong pera ipagawa ganyan. Nagbigay ang DPWH, 100 million lang, 577 yan. Wala man ako pang abono, ganyang kalaki. Abono, wala man akong ganyan. Hindi naman akong gobernador, pang abono ko dyan.
Ah, kasi nga na booking, na bukayo. Tapos sabi pa niya nung una, tignan mo, wala. Sabi niya, tignan mo yung una, si Manny Pacquiao nauubos ng pera niya, nang bubukayo na yan. Sabi niya, nabubukayo na daw, wala na, bangkarote na daw si Manny Pacquiao. Putang ina, si Manny Pacquiao pa mabangkarote. Isang utot lang yan, tatayo lang yan, i-endorse lang yan, milyon agad kikitain yan. Diba? Bangkarote na si Pacquiao, wala ng pera, tumakbo pa presidente, di naman yan mananalo. Loso mo, Chabit. Ay, nako. Diba, mga kababayan? Kaya sabi ko talaga sa totoo lang, sayang ang pera at panahon sa mga taong walang kwenta, hindi sila pagkakakitaan ng bansa. Kaya nga Ma'am Rosalie, alam niyo si Harry Roque, hindi dapat yan pag-aksayahan ng panahon na hulihin. Hayaan nyo siya dyan sa Netherlands kung hanggang kailan yung pera niya. Pag naubos pera niya, uwi yan. Diba? Kasi bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan, ano bang trabaho ni Harry Roque doon? Hindi naman po pwede na kumikita siya sa pagbablog-vlog niya. Saan papasok ang pera niya? Saan papasok ang kita niya sa vlog? Pwede naman, halimbawa palitan niya ng bank account yung kanyang channel, doon niya ipasok yung pera. Diba? Oo, pero kailangan yung kumayod. Hindi po pwedeng hindi siya kumayod doon. Kailangan mo talaga magkano ang gastusin niya doon, magkano ang bahay niya. Naku, napakamahal dyan sa Europe, magkano ang upa dyan. Maliban na lang kung may kaibigan siyang Pilipino, patirahin siya. At mag-share na lang siya. Ang problema dyan, sino naman ang magpapatira sa kanya? Sino naman ang mapapashare sa kanya? 'Di ba? Mauubos din pera niyan. Nakikikain na nga lang sa nakatambay sa dahig. Kaya nga, yan ang problema mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pag mga ganyang tao, hindi mo dapat yan pag-aksayahan ng panahon. Wala na, katulad niyan, katulad kay Sarah, ang daming kuda, ang daming dada, parang si Chabit, ang daming dada, ang daming putak. Kada putak ba nila, nakatulong ba sila sa tao? Hindi. Tingnan nyo, putak ng putak si Chabit na may kaso daw si Bongbong, Planderer. Yumaman ba tayo? Si Sarah, ay, hindi ko talaga alam. Alam nyo si BBM, hindi nagtatrabaho yan. Diba sabi niya, hindi nagtatrabaho yan. Alam nyo? Sabi pa nga niya doon sa flag, ano ba yon? Yung anong sabi niya sa flag na, yung fix man dyan sa flag, sabi niya, ano ba yon? May sinabi siya dyan, naku, ano ko man dyan sa flag ng Pilipinas, hindi nagtatrabaho yan. Walang alam yan si Marcos, putang ina, puro kaganyan walang alam. Kung i-compare nyo nga yung nagawa mo simula nung naging Vice President ka noong 2022 mag 2026 na wala kang project bukod sa libro na mali-mali pa yung grammar. Totoo yan. Nakakain na nga lang ng humba sa dahig si Aklay. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, tayo mga Pilipino sana, alam naman natin na umuunti na, diba? I swear to the flag, Ma'am Marjorie. Sabi niya, alam niyo sa totoo lang, umuunti na tayo, umuunti na yung mga DDS. Kasi alam ko maraming DDS na nabubuhayan, maraming DDS na nagigising. Kaya syempre, nakikita naman kasi nila. Sino ba namang DDS hindi magising? Sasabihin mong magaling ka, sasabihin mong walang ginawa si Marcos, pero ikaw mismo sarili mo kung saan-saan ka napapadpad. Kita mo yan? O ikaw DDS, nagbayad ka ng tax para isahod ni Sarah, tapos si Sarah lipa dito, lipa doon, matutuwa ka? Tapos kung sino pa yung taong tahimik lang, alam nyo, tandaan ninyo ito mga kababayan, nung panahong 2022 election, kung sino yung mga kandidato na maingay, hindi na nanalo. Di ba? Oo, yung mga DDS parang supporter ni Kulaong. Oo nga, inahamon nga ni makagago ngayon si Kulaong hindi sumipot. Duwag. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito lang talaga ang masasabi ko. Dapat sa 2028 election,
be wise sa pagboto. Ma'am Carol Manzano, hello po. Dapat be wise sa pagboto, piliin kung sino yung magandang politician na makakatulong sa atin at may malasakit sa bayan. Huwag nyo nang idahilan na binigyan kay 5 kilong bigas, binigyan kay 1,000, binigyan kay ng 5 pirasong spam. Hindi nyo naman kayang i-divide, hindi nyo naman kayang i-sustain yan sa loob ng 6 na taong panunukulan. 'Di ba? Diba? Dapat be wise na tayo. Dapat piliin natin. Wala. Dapat piliin natin kung ano yung tama. Diba? Oo. Wise talaga. Kilatisin natin, ayusin natin, tignan natin. Dapat wala. Dapat magising na tayo. Diba? Hindi na yung patulog-tulugan pa rin. Huwag na tayong matulog sa sa pansitan. Kasi ibubuto mo kasi nagbigay ng 1,000. Do you think yung 1,000 kaya mong i-sustain yan sa 6 na taon? Hindi. Diba? Kent, basahin mo ang chat ko, sabi ni Ma'am Gabina Pulina. Ano ba yung chat mo, Ma'am Gabina? Parang wala man ako nakikita, Ma'am. Ito pa lang isa. Diba? Monura ni Rida, hello po. Ma'am Gabina, isa pa lang yung nakita kong chat mo. Ma'am Wenevol, may love shoutout po kay Ma'am Ophelia. Diba? Ay nako, Noto Duterte. Diba? O ito, si Osminia Carpio. Carpio na mismo to ha. Ayaw na kay Digong. Diba? Ma'am Lily Tonini, hello po. So, yun lamang po ha, mga kababayan, yung ating live ngayon patungkol dyan. Kaya, para sa atin, ang tanging maitulong lang natin sa ating presidente na may malasakit sa atin ay suklian natin. Hindi man natin siya suklian sa yaman or sa pera. Tulungan natin siya, magmatsyag tayo kung may mga papansin tayong mga kahinahinala, may mga mapansin tayong hindi maganda, ipagbigay alam. Merong sumbungan. Oo, merong sumbungan. Pwede nyong isumbong sa amin mga vloggers, pwede nyong i-message kung sino yung mga vloggers na malapit sa inyo para mabigyang alerto or maalerto tayo. Ganon yun, magtutulungan. Diba? Sino-sino lang ba? Paano unlad ang ating bayan kung wala tayong pinuno? Diba? Hindi man tayo papayag siguro na mawalan tayo ng pinuno at ang papalit ay bangag. Diba? Ang papalit ay adik. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Papalit sa atin ay lustay. Nako, maubos. Diba? Ubos ang kaba natin. So, yun lamang mga kababayan. No? Mag-ingat po kayo palagi. Ayan, ikulong na si Romualdez at Saldico, pati na rin si Atong Ang, Ombudsman Rimulya. Unahin mo na ikulong itong dalawa bago kayo mag-backtrack 2016 para tumigil na yung lindol sa atin. Ito naman si Oliver, anong kinalaman ni Atong at ni Saldico at ni Romualdez sa lindol? Mas maniwala pa ako kung kinomment mo na palabasin nyo si Kibuloy para huminto ang lindol. Hindi po kasalanan ni Romualdez at ni Saldico na lumindol. Kasalanan ni Kibuloy yan kasi nagpakulong siya. Hindi siya nakalaya. Kaya yun, nilindol. Di yan nahinto. Diba? Alam nyo, minsan may DDS na mag-comment. Matatawa ka na lang eh. Alam nyo yung pinag-usapan natin dito ay patungkol sa Pangulo. Tapos ang i-comment mo ay patungkol sa lindol. Layo. Para kang para kang nanunood ng fairy tale pero Tom and Jerry ang laman. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po at 1 oras na po tayo. Kita-kits po tayo ulit bukas. Maraming salamat po. Nawala raw ang remote. 'Di ba minsan yung mga DDS yung nanonood ka ng Encantadia tapos ang lumabas doon si Tom and Jerry. Kaya nung tinanong ka anong nangyari sa Encantadia, Tom and Jerry ang sagot mo. Ganyan na mga DDS. Diba? Pagbubo kasi ganyan. Yung mahilig ma-opinion, mahilig mag-komento, malakas ang malakas ang paninindigan, pero bobo naman. Alam mo DDS, natatawa lang ako sa inyo mga DDS kayo. Mga hinayupa kayo. Ikain nyo yan. Itulog nyo yan gabi na. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.